Hello mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga umagang oras at magandang tanghali sa mga tanghali po ang oras. Kumusta po kayo? Higit po sa lahat ay ang inyo pong spiritual life. Lalahanin po natin, gaya ng aking laging nababanggit sa ating mga pag-aaral ng tao, ay binubuo ng spirit, soul, and body. Ang numero 1 sa harapan po ng Diyos ay ang ating espiritu. Pumapangalawa lang ang kaluluwa at huli ang katawan. At lahat ng ito ay may layunin ng Diyos sa ating buong pagkatao. Subalit habang tayo nasa lupa ay uulitin ko po ang pinakamahalagang bagay sa ating bahagi ay ang ating espiritu. Upang maging makabuluhan yung ating pong buhay sa laman, dapat ang ating espiritu ay puno ng salita ng Diyos, salita ng buhay. At ngayong gabi po ay pag-uusapan po natin ang theme na pinamagatang is rightly dividing unapplicable to all scripture. Ang rightly dividing nga ba o ang tamang pagkakabahabahagi ng salita ng katotohanan ay hindi po applicable sa tinatawag ng kasulatan na all scripture, lahat ng kasulatan. Yan po yung ating tatalakayin ngayon, at ang ating text ay isa sa mga pinaka-popular, kung hindi man pinaka-popular na verse sa mga rightly dividing people or believers in the Word of God. 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon po muli na makatutunghay po kami sa iyong salita. Maraming salamat o Diyos na hindi ka po nagbabago sa iyong katangian. Ikaw ay Diyos mula sa walang hanggan at patungo sa walang hanggan. Salamat na mayroon kang salita na iniwan sa amin, ipinagkaloob sa amin, at lahat ng mga narito ay galing sa inyo. Wala pong kaisipan ng tao at ng mga taong ginamit nyo upang isulat ito. Salamat na kami po ay may katiyakan ligtas sa aming Panginoong Jesucristo at may inaasahan sa eternity. Nawa ko po ang aming mabigyan ng kapurihan at malalahati sa aming gagawing pag-aaral ngayong gabi. Sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Balik tanaw po tayo saglit mga kapatid sa ating pong nakaraang pag-aaral last Sunday. Ating pong theme last Sunday pinamagatang no difference. Ito po ay tungkol sa issue ng walang pagkakaiba. Ito po ba ay katotohanan o hindi makatwiran? So, nakita po natin sa ating pag-aaral, saglit tanaw lang po, na ngayong dispensation of the grace of God ay binanggit sa mga sulat ni Pablo itong mga katagang no difference. At sa buong kasulatan, 4 na beses pong binanggit yan mga kapatid. Ano po? So, in the past, kung hindi po natin bibigyan ng pansin, pagtutuunan ng pansin ang sinasabi ng Diyos ng mga pagkakaiba, gaya ng ginawa po ng mga pari in the past, ano po, sa bansang Israel, ay guilty po sila of disobeying the Word of God or the law of God at that time. So, hindi po pwedeng kapag yun ay tinuturo ng Diyos, ay lalabagin po natin. Sa ating panahon naman ay binigyang diin din ni Pablo ang mga katagang no difference, at ito ay sa puntong sa kasalukuyang panahon po natin, sa tinatawag na dispensation of the grace of God, ay lahat ng tao, Jews and Gentiles, ay nasa ilalim ng kasalanan, all under sin. At lahat ngayon ay pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos, hindi kagaya ng sa nakaraan. Ano po? Obviously, sa mga kasulatan ay angat ang Israel sa mga Gentile nations. Subalit ngayon ay nawala yung kanilang kaangatan. At lahat nga ngayon ay concluded all under sin. Subalit, kahit na ganon, lahat naman po ay may opportunity to be saved by grace through faith. Makatanggap po ng tinatawag na justification. Pwede pong maging matuwid ang isang taong hindi matuwid, Hudyo man o Hentil. At magtamo ng buhay na walang hanggan by faith lamang po at walang kalakip na gawa. Dahil malinaw po na ang gospel po natin ngayon ay nakasentro doon po sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo sa krus, sa ibabaw ng krus sa bundok ng Kalbaryo. At bigyang pansin po natin yung kahalagahan ng mga katagang no difference ngayong dispensation, dahil open po ang Diyos para sa lahat ng tao. But time will come
na ang kaibahan ng Hudyo at Hentil ay babalik muli. At the close o pagkatapos nitong ating kasalukuyang dispensation of the grace of God muli, kung ano po yung nabinbin na pangako ng Diyos sa Israel, ay kanya pong isa sa katuparan in the future, in the world to come. Ano po? At iyaangat niya ang kanyang bansa, ang kanyang piniling bayan, gaya ng kanyang tinuran sa mga propeta, sulat ng mga propeta, at ipinangako sa mga matatapat niyang banal sa bansang Israel. Ang circumcised people, lahi ni Abraham, physically circumcised and spiritually circumcised, justified by faith without works unto eternal life. So, we have to thank God na napakabuti niya sa atin ngayon. Ngayon nga, ay muli ay umpisahan po natin itong ating theme. Ulitin ko lang po na pinamagatang is rightly dividing and applicable to all scripture. Minabuti po natin na magkaroon ng ganitong pagtalakay sapagkat karamihan po at o halos lahat ay hindi po naniniwala na kailangan nating gamitan ng tamang paraan ng pag-aaral ang kasulatan, ang tinatawag na all scripture. Dapat daw po ay hindi natin ginagamit na kagaya ng paraan ng mga tinatawag na nasa rightly dividing circles, yung mga divisions na binibigyang diin. Hindi ko po sinasabi na wala pong pagkakamali, wala pong kahinaan o wala pong maling aral na maaaring tinatangkilik ng lahat ng rightly dividing people. Obviously, sa mga sincere na nag-aaral ng salita ng Diyos ay makikita nila. Kahit ang mga nasa tinatawag na grace movement or mid-acts circles or rightly dividing people ay may mga iba't ibang turo o aral. Hindi rin po nagkakaisa, mga kapatid, no? At nakalulungkot sabihin na maging itong ating ginagamit na susi upang maintindihan ang salita ng Diyos ay naabuso at nagagamit sa maling paraan. At ngayon nga po ay napapansin natin na lumilikha na rin po ng pagkakabahabahagi. Ito pong verse na ito at may kanya-kanyang grupo na rin ang bawat mga magtuturo, no? At kung kilala ang isang grupo, yun po ang mas maraming following. Kung kilala yung mga Bible teachers na tinatawag, sila po yung maraming tagasunod. At kapag naiba ka doon sa mga kilalang rightly dividing teachers, ay branded ka as a heretic, isang bulaang preacher, teacher, at hindi na po nagtuturo ng tama. Tinatawag ka na pong mixer or wrongly dividing the word of truth. Mga kapatid, hindi po ito para lumikha ng alinmang pakikipagtalo, dispute or debate sa ating mga rightly dividers, kundi sana, no, mga kapatid, ay wag po tayong titigil sa pag-aaral at wag po tayong mag-fix ng ating nalalaman na para bagang, ang ibig ko sabihin, para bagang tayo na lang ang tama at hindi po tayo pwedeng magkamali. So, ulitin ko po, nakikita ko po, mga kapatid, ng inyong kapatid, na napasukan na po tayo ng religious system at pati itong paraan ng pag-aaral na ito ay naging religious system na rin nga po, no? Hindi na po siya yung dapat spiritual na pamamaraan sa pag-aaral ng salita ng katotohanan. Dahil nga napasok po tayo ng theology, man-made teaching, at meron ng mga denomination na nabubuo sa ating loob mismo, mga kapatid, sa ating circles. At nakalulungkot sabihin yan, mga kapatid. Ano po? So, ipuprove po natin sa pamamagitan ng konteksto ng 2 Timothy 2 kung nakalimit lamang po ba sa chapter na ito, mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak. Ito pong expression rightly dividing the word of truth. Ano po? Hindi po ba applicable ito sa tinatawag nating all scripture? By the way, ang all scripture dito ay walang iba kundi ang Genesis to Revelation, mga kapatid. No? All scripture is given by inspiration of God at lahat ng sinulat ng mga tinatawag na Bible writers o scripture writers, no, to be accurate, ay scripture yan. At ang scripture ay word of God. O kaya naman ang word of God ay tinatawag na scripture.
Okay. So, hindi po natin matatalakay lahat ng isa-isa ang mga verses. Meron tayong mga maikling mga pagtalakay at bibigyang diin po natin ang mga verses na ito. Titingnan natin kung hanggang dito lamang po ba tayo sa chapter na ito at hindi na po ba tayo pwedeng tumunghay sa ilang mga bahagi ng mga kasulatan na tinatawag nga na all scripture. Okay, magsimula na lamang po tayo sa verse 7. Sabi po ni Paul, "Consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things." Of course, ito po isang personal letter ni Paul kay Timothy. At ito yung pinakahuling sulat, mga kapatid, kaya ito po ay puno ng mga warnings, commands, pagbibigay diin sa mensahe ni Pablo, sa gospel na ipinangangaral niya, exclusive na ibinigay sa kanya. Dito po sa 2 Timothy ay ginamit po yung mga katagang my gospel. At dahil sa gospel na yan ay naging prisoner of Jesus Christ, nakulong, napiit si Paul. At ito'y naglalaman ng encouragement kay Timothy, mga kapatid, na isang kamanggagawa. At magiging successor niya, mga kapatid, no? Dahil mismong sa aklat na ito ay nagpahiwatig na si Paul na siya ay malapit ng lumisan, no? Sabi nga niya sa chapter 4, "The time of my departure is at hand." So natapos na yung kanyang ministry at ito na rin po yung pinakahuling aklat na isinulat sa buong kasulatan. Kaya magde-depart pa siya from this life kay to be with Christ, which is far better. Gaya ng sinasabi niya sa Philippians 1. Okay, kaya mahalaga kung anong mga tinuran ni Paul, hindi lamang po sa epistle na ito, kundi sa lahat ng kanyang mga epistles, sa lahat ng mga churches, maging sa mga churches man yan o mga individual na sulat, mga kapatid. At sa mga taga-Korinto, sinabi nga niya na, "If any man thinketh that he is spiritual, let him know that the things that I write unto you," sabi niya, "are the commandments of the Lord." So, nakatitiyak po tayo na hindi po karunungan o kaisipan ni Pablo, hindi po will of men ang nilalaman ng mga sulat niya, kundi ito ay will of God. At again, all scripture is given by inspiration of God. Si Paul po mismo ang may sabi niyan. So, alinmang nakasulat dito ay ang Diyos po ang nagnais, may kalooban na mailagay yan. Kaya nga napakahalaga na hindi natin pinapalitan ang mga exact words, exact terms, absolute words or terms na ginamit ng salita ng Diyos. Kaya nga binibigyan din ko po, mga kaibigan, mga kapatid, na hindi po dapat tayo gumagamit kung talagang tayo kumikilala sa final authority, okay, ng Word of God. Hindi po tayo dapat gumagamit ng theological term. Wala pong kapalit na salita ang mga nakalagay sa aklat na ito. Ulitin ko po, hindi po tayo dapat gumagamit ng mga katagang rapture, dahil wala pong verbal equivalent o kapalit na salita ang mga ginamit na salita, no? Kasi kung totoo po yan, yung mga katagang yan ay dapat nakalagay sa Word of God. At kung sasabihin naman natin nakalagay sa ibang aklat o sa ibang translation, then again, lilisan tayo sa kinikilala nating final authority. Okay, kung ikaw po ay naniniwala na mayroong perfect Word of God in English at yan ang King James Version of the Word of God, dapat nag-i-stick po tayo dito. Dahil gagamitin po ng kaaway ang maling aklat o maling scripture na tinatawag o maling Bible, gamitin ko lang po yung corrupt version or corrupt Bibles, ano po, upang ang katotohanan hindi maisiwalat. Kaya mag-ingat po tayo, may labanan talaga ng salita. Okay? So, words to no profit, mamaya makikita natin yan, no? Mismo dito sa ating context. Ano po? So, dapat ginagamit natin yung exact words, exact expressions. Iwasan po na po natin, nakikiusap lang po ako, kung maaari yung mga katagang Trinity, kung ano-ano pang mga expression, imminent, pre-tribulation rapture, mid-trib rapture, post-tribulation rapture. But hindi na lang po tayo gumamit ng exact expressions or term. Yung talagang, we love and we believe na mayroon tayong final authority. But anyway, hindi ko po ipinipilit yan. Nasa inyo po yan.
But sa akin mga kapatid, I decided not to use those theological expressions dahil ang lumalabas, nagiging authority po sila sa karamihan ng mga believers. Kahit sa mga rightly dividing teachers or believers, ang nagiging bukang bibig ay yung mga theological terms. Hindi po Word of God. For me, it's not edifying to hear words na wala po mismo sa Word of God. So I just express what I believe to be the truth, mga kapatid. Okay, sabi ni Paul, consider what I say. So, compose of words, kung ano yung mga sinabi ni Paul, at nandito na po sa ating mga kasulatan. What I say, and the Lord give the understanding in all things. Hindi po subjective ang pagkakaroon ng tinatawag na understanding, ng mga aral ng kasulatan. Ibig sabihin, hindi yung mararamdaman mo yan at may parang pagkilos ang Diyos sa iyo o sa sinumang teacher na biglang bibigyan niya ng understanding ng tamang interpretation sa isang verse. Wala pong ganong pagkilos ang Diyos ngayon. Nagre-rely lamang po tayo sa scripture na given by inspiration of God. Kaya nga, we have to study. At pwedeng magkamali po tayo kung magiging careless po tayo, mga kapatid. Kung i-mishandle po natin ang Word of God deceitfully, gaya ng sinasabi ni Paul sa 2 Corinthians 4:2, mahuhulog po tayo sa kamalian. At dito mismo sa context ng 2 Timothy 2:15, meron pong nahulog, nagkamali mula sa katotohanan dahil they failure to use exact words, exact expressions, they fail to rightly divide the word of truth, mga kapatid. Okay, kaya ulitin ko, consider what I say, sabi ni Paul, and the Lord give the understanding in all things. As we look into the Word of God, study it seriously, diligently, carefully, yung understanding through the scriptures, through the words na ginamit ng Diyos, ay darating sa atin, sa ating inner man, ayan, sa ating espiritu. So yung word na consider simply means to fix the mind on, i-fix natin yung isip natin, okay? Doon sa mga sinasabi nga ni Paul in this verse, with a view to a careful examination. Nandoon yung pananaw na maingat tayong ini-examine, sinusuri, no? Yung mga sinasabi ni Paul, no? Dahil nandiyan naman po yung words. Yun ay mga words of the Spirit. Kaya nga, pag inaaral natin ang salita ng Diyos, it is the Holy Ghost that teacheth. Pero kapag theological terms ang ginamit mo, it is men's wisdom na po. Kaibigan, kapatid, ano po? To think on with care, another definition, to ponder. Yung salitang consider ay to study rin. Okay? Mag-aaral, to meditate on. So, yun po ang ibig sabihin ng salitang consider na sinasabi ni Paul. Okay? Of course, marami pang definitions yan, but I believe na tama na po, sapat na po yung definition na atin pong binanggit. Okay, so we have to consider what Paul says as our apostle in this dispensation. Uulitin ko, iisa lang po ang apostol na tinawag ng Panginoong Kristo directly. Yung ibang mga apostles na ibinigay sa body of Christ, ay by the Spirit na po sila. At I firmly believe na hindi po kasama ang 12 apostles. Nawala na po sa eksena ang 12 apostles after Acts 15. Kung ating pong babasahin yung sinasabi po na tinatawag po nating Acts of the Apostles, wala na po doon. Okay? Ang 12 apostles, kung sila man ay magkakasama ni Paul, dapat ay nandiyan din sila working hand in hand, no? Nagtutulungan sa ministry at sa pagpapalaganap ng gospel na ibinigay kay Paul. Pero hindi po yun yung nakikita natin. Mismong sa Galacia ay nagkaroon na po ng agreement, no? Chapter 2, ilang beses na po natin pinaliwanag, na meron pong dalawang apostleship na magkaiba, dalawang gospels at dalawang commission. Talagang nagbukod, nag-separate po sila. So, yun po yung binibigyang diin natin na may difference, no? Kung may binabanggit si Paul na there is no difference, yun ay pagdating sa kaligtasan, justification by faith. At yung pagtingin ng Diyos sa lahat ng tao, hindi niya tinitignan yung physical advantage ng Hudyo ngayon, no? Pare-pareho na makasalanan, no difference. Pero pagdating sa ministry ni Paul, no? At ng mga apostles, meron talagang difference. So, mag-iingat po tayo sa pagsasabing walang difference dahil you cannot
you cannot deny the fact sa Galatians chapter 2. Kahit na anong paliwanag po ng mga kaibigan, kapatid natin, na tumutulig sa atin ay nandun po yung distinction sa ministry ni Paul at nina James, Cephas, and John. Ayan. Hindi lang magkaibang grupo ng tao, kundi magkaibang gospel. Again and again. So, consider po natin ang sinasabi ni Paul dahil kung hindi, then we will fall into contradicting the Word of God na ibinigay sa Kanya. At yan po ang nangyayari ngayon. Gumagamit na po ng kung ano-anong term, yung mga kumukontra dito, naniniwala na sa tinatawag na one gospel. Bakit po tayo magpo-promote na expression na wala sa Word of God? One gospel, we cannot find that expression in the Word of God. One church, hindi po natin makikita yung expression na yan sa Word of God. Any man-made term na ginagamit natin to promote doctrine, sinasabi na natin tayo lang ang totoo, tayo lang ang tama, is for me, I'm sorry to say, unacceptable dahil hindi po yan ang mismong words na ginamit sa Scripture, expression na ginamit sa Scripture. Verse 8, remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. So, ito pong tungkol sa Panginoong Kristo na seed of David ay nabuhay mula sa mga patay. Yun po yung emphasis ni Paul dyan, ayon sa aking ebanghelyo. So, nandyan po yung my gospel. Okay? Yung expression na my gospel sa Romans 2:16 ginamit at ganoon na rin po sa Romans 16:25. At maganda pong aralin, mga kapatid, ang Book of Romans. So, foundation ng tinatawag na believer's faith in Christ ang nilalaman ng Romans. So, may tatlo pong binibigyang diin si Paul dyan sa Romans 16, sa verse 25, now unto him that is of power to establish you, yung establish doon ay walang E. Iba po yung salitang establish na may ES ang umpisa sa salitang establish. Nakalulungkot na kahit sa mga nagsasabing KJB defenders ngayon, mga kapatid, po? Nasa tinatawag rightly dividing circle, sinasabi nilang wala na pong difference yun. I believe na yan po ay unti-unting departure sa authority ng Word of God. At kapag yan ay iniwan mo at sinabi mong pareho lang, wala na pagkakaibang always, example, thoroughly, that is the beginning of a departure from the preserved Word of God at inspired Word of God, mga kapatid. Papalitan mo na ngayon ng mga terms na wala naman sa Word of God. Wala pong equivalent na salita yung mga nakalagay sa Word of God. Again and again, I have to emphasize that. If you don't like that, it's okay, mga kapatid, mga kaibigan. Okay? Remember that Jesus Christ, again, of the seed of David, was raised from the dead according to my gospel. So, yung resurrection ng ating Panginoon Kristo, maikling pagtalakay lang po, ay may dahilan kung bakit, no? By the way, ang resurrection of the dead ay isang napakahalagang teaching ng kasulatan. Ayan, halimbawa, Acts 17:31, sabi ni Paul dito, as Luke recorded, because he had appointed a day, ang Diyos Ama ay nagtakda ng araw, in the which He will judge, God will judge sa hatulan niyang mundo sa katwiran, by that man, sino po yun? Walang iba kundi Panginoon Kristo, whom He hath ordained, whereof He hath given assurance, ang Diyos po nagbigay ng assurance, katiyakan sa lahat ng tao, in that He hath raised Him. Ang Diyos, binuhay niya ang Panginoon Kristo mula sa mga patay. Ayan, so by that resurrection, sabi nga ng verse na ito is nag-appoint ang Diyos ng araw na i-judge niya ang mundo. At sa banal na kasulatan, malinaw na binigyan ng kapangyarihan to execute judgment. Okay? Hindi lang sa mga unbelievers, pati sa mga believers. Okay? Ay ang Panginoong Kristo. Because He is the Son of Man. So, may relasyon siya sa atin being men at tinatawag siyang Son of Man. Okay. Now, let's now move to verse 19. So, again, makikita natin dito na hindi natin pwedeng i-confine lang yung mga verses na ito sa chapter 2 dahil may mga cross-references po ito. So, halimbawa, itong verse 8 lang po, mga kapatid, you can go back to the Old Testament scripture, yung so-called Old Testament, no? About Jesus Christ as the seed of David, 2 Samuel,
Psalm 89. At marami pong talata tungkol dyan. So, you cannot confine the expression rightly dividing sa chapter 2 lang dahil all scripture ang issue dito. Kahit isang verse lang sa Word of God ay may kaugnayan yan sa ibang mga verses. Kung hindi man sa lahat ng mga verses sa kasulatan. Ayan mga kapatid. Kanya nga lang ay kailangan talaga nating bigyan talaga ng pansin yung right division. Okay? Yan ang sinasabi ni Paul. Okay, sa verse 19 wherein, sabi niya, yung wherein ay tumutukoy doon sa my gospel. Hindi na po ako masyadong magbibigay ng pagbabasa o paglala ng pagbabasa sa mga verses dahil may mga pagtalakay na po ako dyan. Yung pong si Jesus Christ na made of the seed of David, although nasa prophecy yan, kasama yan doon sa foundation, no? Yung establishment na kailangan ng believer, yung kanina binanggit ko yung the preaching of Jesus Christ or according to my gospel, number 1 sa Romans 16:25, the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery, and then by the scriptures of the prophets. So kung tutuusin yung tatlong yun ay ipinaliwanag sa book of Romans at yun ay tumutukoy sa all scripture na binabanggit ni Paul sa 2 Timothy 3:16. So yung pagkabuhay ng Panginoon sa Kristo in relation to us, kasi kung bakit binibigyan din ni Paul yan dahil it is emphasizing Christ kingship to us as members of the body of Christ in the heavenly kingdom, dun sa tinatawag na heavenly kingdom na tinatawag ni Paul sa 2 Timothy 4, in the heavenly places. Kaiba doon sa punto o pangako ng Diyos sa bansang Israel. Seed of David din ang Panginoon Kristo sa Israel, wala namang iba, okay? Nabuhay mula sa mga patay, but to sit upon David's throne sa ipinangako ng Diyos na literal physical kingdom on earth sa bansang Israel. So makikita natin may connection, may similarity pero may distinction dahil may bagong revelation na ibinigay kay Paul. Yan, dahil dun sa may gospel na binanggit ni Paul sa verse 8, sa verse 9 sabi niya, I suffered trouble. So, yung buhay ni Paul, mula nung tawagin na siya ng Panginoon, ay talagang punong-puno ng trouble. I suffered trouble as an evildoer. Of course, siyempre sa mundo yan. In the sight of God, never na evildoer si Paul. Pero sa tingin ng mundo, pangkalahatan, this evil world, sa mga hindi sumasang-ayon, kumikilala sa kanyang pagkakatawag bilang apostol, evildoer si Paul. But that doesn't matter dahil tao lang nagsasabi niyan. Ano po? At yung kanyang pagiging evildoer humantong maging sa mga tanikala, no? Pero sabi niya, but kabaliktaran, in contrast, the word of God is not bound. Ganon ka-powerful yung salita ng Diyos, yung gospel, yung grace of God na kumikilos sa buhay ni Paul. Walang makapipigil kahit nakapiit siya sa bilangguan. Yung kanyang pagkakabilanggo ay tinatawag nga niya na yun ay dahil sa Panginoong Kristo. Kaya tinawag niya ang kanyang sariling prisoner of Jesus Christ. At dito nga sa Timothy, sabi niya kay Timothy, don't be ashamed. No? Huwag siyang mahiya of the testimony of the Lord, nor of me his prisoner. Ayan. Itay binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot, but of power, and of a sound mind. Of course, through the power of the Word of God working in us, through the all scripture that we have now, empowering us, mga kapatid. Now, sa Acts chapter 2, no, hindi ko na po babasahin gaya ng sinabi ko, yung emphasis ng resurrection ni Paul, ni Jesus Christ sa preaching ni Peter, no, brother, ay tungkol sa kanyang paghahari sa bansang Israel. Okay? At maging si Paul at that time, no, sa kanyang Acts ministry, sa early period of Acts or sa early part ng kanyang ministry, ano po, ay ipinakikilala rin niya ang Panginoong Jesus na siya ang Kristo. Dahil sa book of Acts, no, record dyan ni Luke, hindi yan actually written to the church, the body of Christ, ay may ministry si Paul na kakaiba. No? He was ministering to the Jews for a particular reason, may dahilan kung bakit. Ano po? Dahil ang mga Hudyo at that time ay dahil ni-reject nila ang Panginoong Kristo, they were given a chance, ano po, na makilala ang Panginoong Jesus. So, ang Jesus na kanilang ipinako. Hindi man pininiwalaan ng 12 apostles, no, sa bansang Israel, ano po,
ipinagpatuloy pa rin ni Paul yung pagpapatuloy na yung Jesus yun ng Kristo, siya yung nabuhay mula sa mga patay. At mga Jews in every locality, no, sa bawat mga lokalidad na kanyang pinupuntahan, ang kanyang inaaralan, proving to them that Jesus is Christ. Ayan. But at the same time, of course, yung tawagin na po siya, meron na pong malawakang ministeryong ginagawa si Paul sa mga hentil. Mula sa kanyang pagkakatawag na po, pagkakatawag na maging apostol, ay alam na ni Paul, no, at that moment, no, sa kanyang encounter with the Lord Jesus Christ on the road to Damascus, ay alam niya may ministry siya sa mga Gentiles na hindi ibinigay, pinagkatiwala, we will say, sa 12 apostles dahil una muna sa bansang Israel bago ang Gentiles, yung ministry nila sa mga Gentiles. Makikita nga natin na the close of the book of Acts or even sa midway or more than midway ng book of Acts ay hindi na natin makikita doon ang mga 12 apostles sa eksena. Dahil sa Acts chapter 12 pa lang nabawasan na po sila ng isa at wala na pong ipinalit dahil tapos na po o I mean nabinbin, napospo na po yung kanilang ministry supposed to be to go out to the world. Ano po? So importante yung 12, number 12 na dapat na makumpleto. Kaya kinumpleto yan sa Acts 1 bago nila sinimulan yung kanilang tinatawag nga the so-called Great Commission. Okay? Now, let's move to verse 10. Okay, ng ating chapter. Yan. So, chapter 2, verse 10 na po tayo. Therefore, endure all things for the elect's sake, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus to eternal glory. Sino po yung elect na tinutukoy ni Paul dito? Well, kung hindi po tayo lalabas dito po sa context na ito o sa verse na ito, then we will not know kung sino. Maaaring ang nasa isip natin ay ang Israel. But of course, we know for a fact na ang body of Christ ay tinatawag ding elect. Marami po yan sa mga sulat ni Paul. No? We are the elect of God. Sabi nga ng Ephesians 1:4, chosen before the foundation of the world. Ang church, the body of Christ. Ano po? Yung purpose and plan ng Diyos sa new creature, ang tinatawag na body of Christ ay goes back even before the world began. Wala pang mundo, wala pang tao, may purpose na siya sa tinatawag na church. The church which is His body is Ephesians 1, ano po? 1:22 and 23. Meron na po siyang eternal purpose in Christ. At maging yung ating calling and salvation ayon sa 2 Timothy dito po, ano? Mismong aklat na ito is what called us and saved us. Sabi ni Paul sa 1:9, not according to our works, but according to His own purpose. God's own purpose. Sariling layunin ng Diyos. Okay? And grace. You see that? Grace. Na ngayon dinispense sa ating panahon ngayon. Ano po? According to His own purpose and grace, which was given us, pinagkaloob sa atin, in Christ. So, hindi talaga pwedeng mahiwalay sa ating Panginoon sa Kristo yung purpose and grace ng Diyos, no? For the church, the body of Christ, which was given us in Christ before the world began. Bago pa po nagsimula ang mundo, ang world. Ano po? Yan ang sinasabi ni Paul. So, doon po natin matitrace yung, we will say, pagsisimula ng purpose ng Diyos sa church, the body of Christ, which was kept secret, of course, since the world began, mag-imbasa ng mundo, pero made manifest to Paul yung kanyang plan and purpose sa church, the body of Christ, for the heavenly places. Now, may mga pagtalakay na po ako dito sa verse 10, mga kapatid. Okay? At yung salvation po dito, no? Uulitin ko lang po, hindi po ito salvation unto eternal life. So, ang dahilan kung bakit nag-i-endure din si Paul, maliban sa may gospel na ipinangangaral niya sa mga unsaved, ano? Ay nag-i-endure din siya o nagtitiis din siya ng trouble, kahirapan, no? Lahat ng bagay, sabi niya, endure all things for the elect's sake. At ang elect's sake, ulitin ko, ang church, the body of Christ. Okay? So, ang purpose is that they may also obtain, yung elect, makamit o matanggap din nila yung salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. Hindi po lahat ng salvation sa Word of God ay salvation from sin and its punishment. So, yun po yung titignan natin, mga kaibigan, mga kapatid, no? Dapat nakikita rin natin yung distinction, pagkakaiba ng mga salvation dito sa Word of God. Hindi isang klase ang salvation. Parang baptism din, hindi isang baptism sa Word of God. Ano po?
may iba't ibang klase ng salvation. Maging ang justification, may dalawang klase ng justification, ano, yung pagpapaging matuwid o yung to make one righteous, no? May tinatawag na justification by works, kay James po yan. Hindi po unto eternal life yon. May justification by faith without works. Yun ay unto eternal life. Di lang dalawa, actually, kung tutuusin, more than two yung justification na tinalakay ko na po dito sa Word of God. Ganyan din po ang salvation. Since body of Christ ang tinutukoy po dito, no, mga saved na from sin and its punishment, hindi po salvation unto eternal life ang nais na makamit, ang ninanais ni Paul na makamit ng mga anak na ng Diyos, no? Yung salvation na yan is in Christ Jesus with eternal glory. So, may eternal glory dahil dito sa context may issue, mga kapatid, ng reigning with Christ. Let's just continue sa verse 11. It is a faithful saying, for if we be dead with Him, we shall also live with Him. Which is totoo, mga kapatid, no? We died with Christ, or dead, we are now dead with Christ. Not only positionally, dapat meron din po tayong experience ng bagay na ito, no? Yung suffering, nakagaya ng suffering of Christ. Yung suffering ni Paul ay tinatawag po ni Paul yun na the sufferings of Christ. Hindi po niya suffering. Sufferings of Christ in my flesh. We should not claim it as ours dahil kung tayo na po yan, tayo na po ang may glory at hindi na po tamang suffering yun. Magkakaroon po tayo ng problema pagharap natin sa Kanya. Ano po? So, instrumento lamang po tayo. We be dead with Him, we shall also live with Him. I believe na ito ay may kaugnayan. Hindi lamang po sa ating position or spiritual na katayuan sa harapan ng Diyos, kundi kung ano po yung nararanasan natin as part of the elect, or as God's elect in this life. May mga sufferings of this present time, sabi ng Romans 8:18. At sa verse 12 nga, if we suffer. So, dito makikita natin na may condition na inilalatag si Paul. Nandyan po yung mga katagang, if we suffer, hindi sinabing, if we have suffered, yun ay nag-suffered tayo through Christ on the cross. Hindi po yun ang issue dahil sa experience po ito sa ating buhay dito sa lupa ang tinutukoy as a child of God. So, chapter 3, verse 12, sinasabi ni Paul, yea, and all that will live godly in Christ Jesus. No? Yung mga namumuhay godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Yung po hindi namumuhay godly, ano po, ay hindi magsasuffer ng persecution. So, yung mga members lang ng body of Christ na namumuhay ng godly. Kung ungodly ka, welcome ka sa mundo, hindi ka ipe-persecute ng mundo. Okay? So, yung namumuhay ng godliness, batay sa Word of God, yun talaga yung makakaranas ng matinding suffering. So, ito yung sinasabi ni Paul na if we suffer with Him, if we suffer, sabi niya, we shall also reign with Him. So, yung ating pong reigning with Christ, okay, ay condition upon our suffering. Okay? Suffering in this present life, of course, with Christ, or yung sufferings of Christ nagmamanifest sa ating buhay. Ayan. If we deny Him, kung itatanggi natin o i-deny natin siya, that means we don't like to suffer, di ba? Given sa atin to suffer, not only to believe, but not only to believe, it is given in the body of Christ, not only to believe, but to suffer for His sake, Philippians 1:29. But if we don't like to suffer, then wala pong reigning. Yun po yung glory. Yung reigning with Christ is eternal glory yun. Di po lahat ng members ng body of Christ ay may reward, no? Alam natin yan. Sa 1 Corinthians 3 ay may tinatawag na yung believer pwedeng mag-suffer ng loss, hindi magtatamo ng reward. Reward na eternal glory. Reward din po yung matatanggap ng mga namuhay sa laman pero nag-suffer siya ng loss. Yun yung mga katagang ginamit ni Paul sa 1 Corinthians 3. Ano po? Verse 11 hanggang sa verse 14. Okay, it's like that, no? Or verse 15. Okay? So, yung pong salvation dito with eternal glory is yung reigning with Christ in His kingdom, in the heavenly kingdom, in the heavenly places with Christ. Remember na may mga thrones, principalities, powers, dominions sa heavenly places. At lahat ng yun ay created by our Lord Jesus Christ at para sa Kanya. At ang body of Christ, ano? Our
given that position. Meron tayong access doon na we are given the opportunity to reign with Christ in the heavenly places. Para sa atin, na punuin yung heavenly government in the heavenly places. That is, if we suffer with Him, we shall also reign with Him. Yan po ang sinasabi ng verse 12. If we suffer, we shall also reign with Him. If we deny Him of suffering, we don't like to suffer for His sake, for truth's sake or the gospel's sake, He will deny us. Anong klaseng denial again? Deny us of reigning with Him. Okay, so yan po yung sinasabi ni Paul na nagsasuffer siya, ni-endure niya ang lahat ng bagay alang-alang sa mga elect na maging kagaya ng buhay niya, kung maaari ang buhay ng bawat mananampalataya. Balit alam natin na hindi lahat pangyayarihan yan. Nakalulungkot na majority ng mga members ng body of Christ, mga kapatid, even during the time of Paul ay nagdepart from the truth. At kahit sa ating panahon ngayon, ay tiyak ko habang papalapit yung close ng dispensation of grace, papakaunti ang mga magmamahal sa katotohanan. At hindi na po yan mapapansin ng karamihang member ng body of Christ. Talagang mahuhulog sa tinatawag na departure from the faith, paglisan sa pananampalataya sa aral ng biyaya na binigay kay Paul ang karamihan. Ayan po mga kapatid. Kaya ang last days ng dispensation of the grace of God ay hindi po maganda. Bagat sa paningin ng tao, sa religious world, sa mga denominations, maganda, lumalago sila, dumadami. But that's not the case with the church. The true church, ang body of Christ, mga kapatid. So, if I were you, kung mamarapatin nyo, ay mamuhay po tayo batay sa sinasabi ng Word of God. Sumalungat po tayo sa kamunduhan ng church, ng body of Christ, sa kawalan ng pagmamahal ng church ngayon in general. Okay? Sa katotohanan, walang emphasis sa pagmamalasakit sa katotohanan, kundi nakafocus doon sa kanilang sarili, sa organization, sa naglalakihang mga sinasabi nilang accomplishment sa buhay nito at success na sinasabing ginagawa ng Diyos. Walang pinagkaiba sa religion, mga kapatid. Ganun din ang sinasabi nila na ang Diyos pinagpala sila. Well, I beg to disagree. Hindi po ganyan ang pagkilos ngayon ng Diyos in this present dispensation. Now, yung suffering ay gaya ng sinabi ko sa buhay ni Paul ay demonstration po siya ng suffering of Christ. Dito nga sa 1 Corinthians 15 sinasabi niya na sila ay baptized for the dead. I would like to read 1 Corinthians 15:29 to 31. Else what shall they do which are baptized for the dead, if the dead rise not at all? So dito may issue ng resurrection. And it concerns not only Paul and the other believers, yung mga members ng Little Flock, kundi tayo mga members ng Church, the Body of Christ. Si Paul, nakahanda siyang harapin, suungin ng kamatayan, anumang suffering. Dahil naniniwala siyang may resurrection of the dead. Yan yung ating inaasahan, yung mga dead ay may tinatawag na hope and resurrection. Yan din yung punto ng preaching ni Paul sa Book of Acts, mga kapatid, So, they which are baptized for the dead, if the dead rise not at all, why are they then baptized for the dead? Then sa verse 30, and why stand we in jeopardy or in danger every hour? Yan po yung buhay ni Paul, Every hour, nasa danger, nasa jeopardy. At sabi nga niya, baptized for the dead. Yung tindi ng kanyang suffering, ay iniisip niyang hahantong sa kamatayan. He identifies himself with the dead. He put himself as like dead people. Okay, dahil sa kanyang suffering, mga kapatid. At sabi niya sa verse 31, I protest by your rejoicing. Sabi niya sa mga taga-Korinto, mga karnal kasi itong mga taga-Korinto, which I have in Christ Jesus, our Lord, I die daily. So, alam natin ang ibig sabihin niyan, yung I die daily. Hindi naman po maraming buhay ni Paul. It speaks of the intensity of Paul's suffering for Christ's sake, okay? For the elect's sake, for Jesus' sake. Yun yung mga katagang ginamit, mga kapatid. Okay? So,
Dito po sa 2 Corinthians 1:9, but we had the sentence of death. Okay, we had, sabi niya, meron na kaming sentensya ng kamatayan sa aming sarili. Okay, includes Paul and his co-workers dito. Okay, that we should not trust in ourselves, na hindi kami dapat nagtitiwala sa aming mga sarili. Kanino? But in God, which raiseth the dead. So, question, si Paul ba expecting that he would rise? He would be raised from the dead? Kapag namatay siya dahil sa tindi ng kanyang suffering? Yes, of course. Yun yung nagpapalakas sa kanilang kalooban. So, remember, sabi niya, that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. So, may emphasis ng resurrection. At dahil doon, no, sa kanyang gospel, nag-suffer siya ng trouble even unto bands. At malakas siyang harapin, suungin, tiisin yung mga pagtitiis na yun dahil merong resurrection of the dead. Verse 13, if we believe not, at that is happening to many believers, maraming believers ang hindi naniniwala sa Diyos, no? I mean, hindi po ito faith na nakapagliligtas unto eternal life. Hindi po yun yung issue. Hindi po ito Ephesians 2:8 na by grace through faith are you saved. Hindi po yun ang issue. Maraming members ng body of Christ na they are not living or walking by faith sa kanilang buhay dito sa lupa. May mga members o maraming members ng body of Christ na ang focus just this life. Kung paano silang pagpapalain ng Diyos physically, materially, you know. Yun po yung focus. Hindi po mga spiritual na bagay, kundi bagay na panlupa. They are not willing to suffer for Christ's sake, na kagaya ni Paul. Tignan yung buhay ni Paul. Hindi po umiinog ang buhay niya sa mga bagay na material, kundi sa bagay na spiritual. Yung buong buhay niya para sa mga bagay na spiritual. Hindi niya na ninais na maging maganda pa, maginhawa ang kanyang buhay. Kontento na po siya kung anong meron siya sa buhay na ito. Siya mismo may sabi sa 1 Timothy 6, but godliness with contentment is a great gain, for we brought nothing unto this world. Brought nothing to this world, no? Sabi niya sa 1 Timothy 6, from verse 6, 7, 8, and 9. We brought nothing to this world, and it is certain, check, that we can carry nothing out. Paglabas natin, wala tayong madadala. But if your life, okay, ay ginamit na instrumento ng Diyos ng kanyang katotohanan, si Kristo ang Panginoon Jesus, ang issue, hindi ikaw. Hindi yung accomplishment mo sa buhay, kundi yung accomplishment ng Diyos sa buhay mo, may malaking pagkakaiba. Ay meron kang inaasahan sa eternity, kaibigan, kapatid. Maganda lang sa ating Diyos, kahit hindi po tayo lumalakad sa pananampalataya, if we believe not, He abideth faithful. Nananatili pa rin matapat ang Diyos sa kabila ng kawalan ng paniniwala at pananampalataya ng mga members ng Church na Body of Christ sa kanyang salita. Yan, kagaya niyan, maraming hindi nagko-consider sa sinasabi ni Paul. Kaya walang understanding kung ano yung nature ng dispensation of grace. Kung ano yung ginagawa ng Diyos ngayon. They do not consider Paul's words. Ano yung mga sinasabi niya? Composed of words. Yung sinabi niya, no? Teaching, doctrine yan, mga kapatid, ano? So, yun ang dahilan kung bakit, di ba, ang focus. Hindi namumuhay batay sa ebanghelyo o aral doktrina na ipinagkatiwala kay Paul. Kaya, marami po ang magdidismaya balang araw, pagharap sa tinatawag na judgment seat of Christ, pagkaisinalang na po yung ating mga gawa, okay, whether it be good or bad, sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Okay? Marami po ang madidismaya sa pag-aakalang meron silang reward naluwalhati ang Diyos sa kanilang buhay dito. Marami po ang madidismaya sapagkat marami po ang mawawala ng reward. Well, di po nagkulang ang Diyos ng pagpapalala, kompleto ang kanyang salita, at may mga nagtsitsaga na mag-aral, magturo, magsaliksik ng mga believers, bagamat kakaunti, mga kapatid, nakalulungkot. Dahil malakas po ang tangay ng agos pasalungat sa katotohanan. Yan po ang totoo. Okay? So, kahit sa mga earthly kingdom believers, may issue din ng denying Christ. Sa Matthew 10, hindi ko na po babasahin lahat, ito'y walang kaugnayan sa kaligtasan tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya din ang punto ni Paul dito sa 2 Timothy 2.
Okay, so Matthew 10, sinabi ng Panginoon sa verse 33, "Whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven." So I believe na ang pinag-uusapan dito is reward. Dahil halimbawa, if you will go to verse 42, "And whosoever shall give drink unto one of these little ones a cup of cold water only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward." So, may emphasis ng servanthood, paglilingkod, karamihan sa mga parables ng Panginoon para sa mga miyembro ng little flock or earthly kingdom on earth, no, dito sa lupa, itatag in the future. So, minsan, hindi lang minsan, kadalasan, nagagamit po yung mga verses na yan na punto na sinasabing ang kaligtasan in the past tungo sa buhay na wala hanggan na may kalakip na gawa. Mga kaibigan, mga kapatid kong mga rightly dividers na tinatawag, tignan po ninyong mabuti kung totoo ba na ang salvation in the past ng Israel ay may kalakip na gawa. Tignan nyo rin po mabuti kung yung salvation ba na sinasabi sa world to come, particularly sa 70th week, ano po, ay may kalakip na gawa. Yun ba ay kaligtasan tungo sa buhay na walang hanggan? Question na po. Kung meron na po palang kaligtasan by faith plus works in the past, may katwiran po yung mga nasa religion. Okay? Na may punto po silang ang Diyos pala nagliligtas by faith plus works. At malungkot dahil tayo pong mas mga tinatawag na rightly dividers, sinasabi nating ang salvation in the past ay faith plus works. Ginagamit natin in James chapter 2. Okay? Hindi po ba natin nakikita yung revelation na ibinigay kay Paul? Na ang tanging basis lang ng Diyos sa pagliligtas sa sangkatauhan, the past, now, and to come, ay yung one event na yun. No? Hindi po one gospel, yung ginawa ng Panginoon Kristo. Sa Romans chapter 3 po yan. Verse 24 hanggang sa verse 28. Okay? So, inireveal kay Paul. Kahit sina Abraham in the past ay saved by grace through faith, justified by grace through faith without works. Kahit si James ay nagtalakay tungkol sa issue ng justification na walang kalakip na gawa. Dalawang klase nga lang ng justification ang nandun sa James chapter 2 na hindi po nakikita ng karamihang mga rightly dividers. May justification by faith doon at may justification by works. Patalastas lang po ng kaunti mga kapatid, no? Yung justification by faith, ang scripture no na pinagbatayan, Genesis 15:6. Yung justification by works ni Abraham, yung pag-aalay niya sa kanyang anak, Genesis 22. So, bago pa niya inialay ang kanyang anak, ay justified by faith na siya sa Genesis 15. Bakit sinasabi natin kailangan ng gawa? At maging sa future, he that endureth unto the end, the same shall be saved. Again, that is misunderstanding yung tunay na teaching or interpretation ng verse na yun. Hindi po ganun ang kaligtasan. Nakabatay sa kanilang katapatan o ginagawa. Remember na in the world to come, yung mga Jews is looking backward sa sufficiency of the cross of Christ. Kung salvation ng eternal life, dun din po nakabatay. Ibang klase ng salvation ang issue sa James chapter 2. Ano po? Hindi po yung topic natin. Verse 14, "All these things put them in remembrance, charging them before the Lord, that they strive not about words to no profit, but to the subverting of the hearers." So, ito, sabi ni Paul, of these things, plural, marami, put them in remembrance. Dahil si Timothy isang kamanggagawa niya. Ano po? At meron siyang mga tinuturo ang mga tao. Yan nga sa chapter 2, sinasabi na sa kanya ni Paul na yung mga bagay na kanyang narinig, natutunan, ay ituro niya to faithful men. So, very clear na, faithful men. Hindi po lahat faithful. Marami po sa mga members ng body of Christ ang hindi faithful, nakalulungkot sabihin. Okay? Faithful men who shall be able to teach others also. Ang hirap maghanap ng faithful men. Faithful members ng body of Christ. Nakalulungkot, no? Observation lang po. Kahit sa tinatawag, ulitin ko na gray circles, right dividing circles, ang faithfulness na sa tao. Faithfulness na sa mga big names ng dispensational teaching. Okay? Yun yung nakalulungkot. Hindi ko sinasabing masamang makinig, masamang sumunod sa isang tao.
Hindi po sila, ang punto ko lang, hindi po sila ang final authority. Hindi rin po ako ang final authority. Never na magiging final authority ko. Ako'y isang lingkod lang na tumutulong sa pag-aaral. Pwede magkamali ako. Kaya nga, nagpapatulong ako sa inyo, mga kapatid, ano, na nagmamahal sa katotohanan. So, sabi ni Paul, of these things put them in remembrance, charging them, ito'y utos, before the Lord, sa harapan ng Diyos, in the sight of God, that they strive not. Yung salitang strive ay to make effort, to contend. So, mag-e-effort ka, makikipagtalo ka, about what? Words to no profit. Kapag yung words, wala sa scripture, nag-promote ka ng doctrine na in the expression ng scripture, words to no profit yan. Ulit-ulitin ko po mga kapatid. Kaya hindi po ako sumasang-ayon, no? Pasensya na po kayo mga kapatid. Sa mga kapatid natin na gumagamit ng expression, hango sa mga theological books yung expression, tapos ginagawang doctrine, tinuturo, ginagawang truth. How could I'm sorry to say this, how could I believe, how could I yield to a certain expression or doctrine na mismo yung expression wala sa Word of God? So sana naintindihan niyo po yung punto ko. Kung totoo ang doctrine halimbawa na ipinopromote natin, bawa Trinity, rapture, pero wala sa Word of God, how could that edify me? Wala naman yan sa Word of God. Yan ba ay words to profit me? To edify me? I'm sorry to say, but Paul says, words to no profit. Huwag na tayong magtalo. Huwag na po natin ipagpilitan ng isang word, ang isang expression na wala sa Word of God. Sasabihin natin, hindi, may equivalent yan sa Word of God. No. No way. Walang kapalit na salita yung exact word or expressions na ginamit sa Word of God. Okay? You have the freedom to believe or don't believe what I'm saying. I'm just pointing out, mga kapatid, emphasizing yung kahalagahan ng Word of God. Oras na lumihis tayo sa final authority, tiyak, may patutunguhan tayong mali. Malilihis po tayo sa katotohanan. Okay? So, yung words of prophet, wala sa scripture mismo yan, hindi scriptural term, no? Gamitin ko lang po yun. Ang kahinat niyan, subverting, overthrowing, okay? Entirely destroying, yun ang ibig sabihin ng subverting of the hearers. Yun yung malungkot, kung Bible teacher tayo, preacher tayo, at hinahangaan tayo, pinaniniwalaan tayo ng mga tagapakinig natin, followers natin, lahat ng sasabihin natin, tama, hindi pwede magkamali. Pag nakontra, halimbawa ng iba na simpleng Bible teacher or scripture teacher, ano po? Be accurate. Yung isang big preacher o teacher, naku, ikaw na ang masama. Well, mag-ingat po tayo mga kapatid, mga kaibigan, ano po? Well, hindi po ako, this is to be honest with you, to be frank, natatakot na mawalan ng viewers or tagapakinig or likers dito po sa Facebook Live. Nobody could stop me from what I discovered from the word of truth. Kahit na 10 na lang ang matira na maniniwala. Lalo na kapag tumalakay na po ako ng malaking issue na kontra sa mainstream ng Midax. Inaasahan ko na po yan mga kapatid. But I thank God na nagkaroon po ako ng opportunity in this life, short-lived life, na maging bahagi ng Church, the Body of Christ. Hindi para maging kontrabida, kundi ang layunin ay to preserve the truth, to fight for the truth, the perfect Word of God, at yung sound doctrine na itinuturo ko nito. Dahil kinikilala nga natin na final authority. So, huwag po tayong mag-make effort, mag-effort na makipagtalo about words to no profit. So, kung wala yan sa Word of God, well, again and again, you will not convince me, I'm sorry to say. Pero kung yan ay nasa Word of God, I will bow to the Word of God. Not because of you, but because of the Word of God. Ayan, mga kapatid. So, dito po sa verse 18, the same na chapter, sabi ni Paul, who concerning the truth have erred. So, pwede na tayo ay magkamali. At gaya ng sinasabi ni Paul dito, saying that the resurrection is past already and overthrown. Nandiyan po yung salitang overthrow. Gusto ko lang bigyan pansin yung salitang overthrow. Entirely destroying, ano po,
Subverting, yung salitang subverting is another word for overthrow. Okay? The faith of some. So, nakasisira talaga, mga members ng body of Christ. At tayo ko pong maging kabahagi ng paggamit ng words of prophet to subvert, to entirely destroy the faith of some. Malaking accountability ng isang nagtuturo ng Word of God dyan. Ano po? Yan. So, again, the importance ng words, no? Sabi nga ng Panginoon sa John 6:3, it is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words, very clear, words that I speak unto you, they are spirit and they are life. So, kung words na ginamit natin, wala sa scripture yung expression, hindi po sila spirit, hindi po sila buhay. Nakamamatay, nakasisira ng pananampalataya. It subvert or overthrow the faith of other believers. Sa 2 Timothy pa rin, chapter 4, verse 3, nag-warning si Paul, for a time will come when they will not endure sound doctrine. But after their own lusts, shall they heap to themselves teachers having itching ears. Nakikita niyo, hindi maganda ang magiging kalagayan ng body of Christ. Okay? In the last days. And they shall turn away their ears from the truth. So, ang kakalabanin talaga yung katotohanan. Okay? Ikikiling na yung mga tenga, mga members ng body of Christ yan, from the truth. At saan sila tutungo? Fables. Pabula. Fictitious stories na. Wala na sa Word of God kasi na-entertain na tayo. Tinangkilik na natin yung words of no profit. Wala sa Word of God. So, eventually, mahuhulog po tayo sa kamalian, sa maling aral. Verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, hindi po natin matatapos ito lahat ngayon. I would like to make a part 2 or maybe part 3 kung matatapos natin ang buong chapter, emphasizing the importance of right division. Dahil yun nga, kinalulungkot sabihin, may mga kapatid po tayo, na nagsasabing ililimitahan lang daw natin yung paggamit ng expression na yan. Ano po? At nasa konteksto lang ng chapter 2. And that cannot be done. Very clear sa Word of God. Kahit yung isang verse na yan ay hindi pwedeng ihiwalay sa buong kasulatan. Sa mga surrounding verses lang, makikita mong scripture, okay, a certain verse or certain scripture, okay, needs to be explained by other scriptures dahil they appear as one. They work together as one. Kaya nga, all scripture, hindi all scriptures, hindi S. Okay, as one book, compiled book, composed of words, faithful word, sound words. Okay? Words that will edify us, that profits us spiritually. Ayan po mga kapatid. Bago po tayo magwakas, bigyan ko lang po ng pansin yung mga katagang study. Ang salitang study ay a setting of the mind or thoughts upon a subject, hence, application of mind of books, gaya ng Word of God, merong mga books yan, composed of many books, 66 books, to arts or science, of course, kung nagtuturo man ang Word of God ng science, through science. Dahil may falsely so-called science na binanggit si Paul sa 1 Timothy 6:21. Okay? O any subject for the purpose of learning what is not before known. So, yung salitang study, it also means attention, meditation, contrivance. Any particular branch of learning that is studied. So, very interesting. Sa King James Version, mahalaga yung word na study. Pero sa ibang versions, hindi. At may mga nakalulungkot na they are debunking the word study in this verse, no? Parang inihiwala yung word na study sa scripture, sa word of truth. That cannot be done. Dahil if you're going to just use the study apart from the scripture, nag-aaral ka nang wala kang kinikilalang authority. You just focus to yourself. Pag-aralan mo sa iyong sarili, subjective yan. Ang purpose ng study is objective. It is God working in you. Sinabi niya, gusto niya ma-encounter mo ang kanyang salita so that it will benefit you. Diba? Malinaw po sinabi po, all scripture is given by inspiration of God is profitable for doctrine. Okay, for reproof, for correction, reproof, for correction, for instruction in righteousness. That the men of God may be perfect. Kailangan natin ng all scripture. Hindi natin pwedeng ihiwalay kahit na isang verse, a single verse. So, all scripture. Dahil dinisign po ng Diyos yan.
profitable for doctrine. Upang maabot natin yung maturity, yung perfection in doctrine, in knowledge, and also in practice. That the man of God may be perfect, fully furnished unto all good works. Paano tayo magagamit ang Diyos unto all good works kung wala tayong pagkaabot sa perfection, maturity in doctrine, no? Sa all scripture rightly dividing. How could it be done? Hindi po natin may experience yan kung hindi po natin paniniwalaan, mga kapatid. So, ang salitang study ay hindi po ganun karami ang pagkakagamit sa banal na kasulatan, ano? Ilang beses lang po. First, 2 Timothy 2:15, meron din po siyan sa Ecclesiastes chapter 12, ano po, yung salitang study. Then, meron din po yan sa 1 Thessalonians chapter 4. Ayan. At sa ating susunod na pagtalakay, we will be giving more emphasis dito po sa verse na ito. Then, yung susunod na verse 16. Makikita nyo sa verse 16, mga kapatid, na a failure to rightly divide the word of truth, okay, magre-resulta sa ungodliness. Mismo sa context. No wonder, kapag ini-ignore natin yan at sinasalungat natin, yung binigay ng Diyos na paraan para maintindihan ang kanyang all scripture, ay nagre-resulta sa ungodliness. Nakikita natin yan. Yung mga nag-oppose, yung buhay nila ay may problema. Hindi maganda ang kanilang attitude, ay mahilig makipagtalo, mahilig manlait ng kapwa nila member ng body of Christ na para bagang hindi nila kabahagi. If you're going to nilalait mo, pinagwiwikaan mo ng masama ang isang kapatid mo, hindi lang sila ang pinagwiwikaan mo, kundi pati sarili mo. We are members one of another. Whether you like it or not, we are one body in Christ. Nagtutulungan tayo dapat na saliksikin ang katotohanan, hindi yung naghihilahan, sinisiraan ng bawat isa. No. Walang lugar yon sa paningin ng Diyos, mga kapatid, mga kaibigan. So, ipagpapatuloy po natin sa susunod to dahil wala na po tayong panahon, mga kapatid. Salamat po sa inyong matyagang pakikipag-aaral. Huwag po tayong tumigil habang buhay po yan. At huwag natin iisipin na dahil nag-rightly divide tayo, alam na natin lahat. Well, hindi ko iniisip yan. Hindi ko na kailangan sabihin o bilangin pa kung ilang taon na ako nag-aaral. I'm still a student of the Word of God. Na-amaze ako sa salita ng Diyos. It's not that easy. Kung sabihin natin, madali na lang intindihin ang Word of God dahil may rightly dividing. Well, hindi po yun yung nakikita ko sa experience. The more na kailangan ko mag-aral na mag-aral. At dapat maging maingat tayo sa pag-a-apply. Dahil pwedeng masobrahan, pwedeng makulangan, mga kapatid. No? At alam niyo, sinasabi ko na po sa inyo, hindi po ako naniniwala na kailangan ng chart para maintindihan ang sinasabi ni Paul na rightly dividing. Hindi ko po kayo dinidiscourage na gumamit, but you should be very careful. Pwede pong maging doctrinal statement yan. At kapag nasalungat na yung chart na yan, doctrinal statement, ay hindi po maganda magiging attitude natin sa mga sumasalungat niyan. Isa na po ako doon, mga kapatid. I hope na i-consider pa rin nyo, kahit na ayaw nyo na akong pakinggan pagdating ng panahon, ay i-consider pa rin nyo, mga kapatid. Dahil I'm not teaching or preaching myself, but about the word of truth. Yun po ang nais ko, yung prayer ko sa Panginoon, na makapag-gather ng mga taong tapat sa salita ng Diyos, na hindi babaguhin ang final authority, the Word of God. Kung ikaw, kaibigan, kamag-anak, hindi pa nakatiyak sa iyong kaligtasan, hindi pa huli ang lahat, what you need is the Lord Jesus Christ na nagbuwis ng buhay para sa iyo. There is only one who can save you from sin and its punishment, and that is no other than our Lord Jesus Christ. Siya po ang the only Savior who came here on earth to die for you and for me. Binuhos niya ang kanyang dugo upang tubusin ang ating mga kasalanan. At kung hindi niya gagawin yung walang kaligtasan, lahat tayo mapapahamak. Kaibigan, kapatid, kamag-anak, do not trust your organization. Hindi po ako galit sa mga tao. Galit po ako sa sistema. I would like to say, I hate religion in its system dahil dinadala nito ang maraming tao sa kapahamakan. Maaring ayaw niyo yung salita ko, mga kapatid. But study Christ's word sa Matthew 23 kung paano po niyang pagwikaan ng mga religious leaders sa panahon niya. Grabe siya kung magsalita. Pagdating sa mga religious people, grabe ang mga binibitawang salita ng Panginoon. Napaka-sarcastic niya, so to say, mga kapatid. Religion cannot save you.
Pagdating ng araw, ibebetray ka niyan. Dahil ang religion nagpapakilala sa kanilang organization, ang tagapagligtas sila lang. Yung kanilang policy or doctrine, no. At nagre-rely ka sa iyong gawa, sa iyong performance, sa iyong katapatan sa church. That cannot save you. The Lord Jesus Christ is the only Savior. Siya lang ang hindi magkakanulo sa iyo. Siya yan. Siya ay tapat na namatay para sa iyo. He fulfilled the will of God by faith. He died on the cross for you. And He is an ever faithful Savior. Hindi kanya ipagkakanulo kung sumampalataya ka, magtitiwala ka sa Kanya ngayon bilang iyong tagapagligtas. Our Savior died on the cross. He was buried but rose the third day. Buhay ang ating tagapagligtas. He is in the heavenly places. And He will come again upang tipunin niya ang kanyang mga saved people. Okay, ang church, the body of Christ. To reign with Him, to fill all things in the heavenly places. Yung government doon in the heavenly places. Pagdating ng tinatawag na coming of our Lord in glory. Ayan po mga kapatid. Ikaw naman ay anak na ng Diyos. Keep studying the word of truth. Mag-ingat po tayo na hindi po tayo sumasama sa agos ng religion. Baka iniisip mo dahil Christian church naman to, Christian organization ay nasa katotohanan kami. Well, you have to be very careful. Kahit na nasa rightly dividing circles ka na, you have to be very careful dahil tuso ang ating kaaway. You can even use this verse, 2 Timothy 2:15, to create a religion for himself and not for God. Yan. So, makibahagi ka sa ministry ng church. Paggamit mo ang buhay mo. Give time to the study of the word dahil kung hindi, no, yung mundo, yun ang magiging abala sa'yo, magagamit ka ng mundo, yung buhay mo. Kalulungkot sabihin na may mga believers na masigasig sa pag-aaral ng Word of God, but when they, little by little, lumiwalay sa Word of God, naging busy na sa activity ng mundo, ang spiritual life nakaligtaan na at hindi na nagamit. Nauubusan na po ng faithful men, mga kapatid. So, I urge you, ako'y namamanhik. Ikaw ay unti-unti nang hindi namamalayang nawawala. Anak ng Diyos, member ng body of Christ. Nawawala ka na sa katotohanan. Bumalik tayo sa Word of God. It's only the Word of God, yung authority ng Word of God, the powerful Word of God, ang makapagpababago, makapagpapanatili sa ating isip na ipagtanggol, ipaglaban ng katotohanan. Hanggang sa muli, mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak, maraming salamat po sa inyong panahon. At nawa ang biyaya ng Diyos, Kanyang kaawaan, pag-ibig, kapayapaan, ay sumaating mga kalooban. Bago po tayo magtapos, tayo po ay magpasalamat. Dakilang Ama ko, po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan katapatan, sa inyong mga salita. Salamat na binigyan mo kami ng perfect Word of God, exact words. Di po dapat kami magpapabiktima sa words of a prophet. Maging dito po sa sinasabi mo sa konteksto ng 2 Timothy, profane and vain babblings na kinahulugan ng marami. Pwede pong kami ay magkamali tungkol sa katotohanan kung di po kami magiging maingat. Salamat Panginoon na ikaw ay kumikilos powerfully to the power of your word in the church, the body of Christ, in us, or faithfully believing the truthfulness of your word. Po lahat aming dinadala at pinapasalamatan sa pangalan po ng Panginoon Kristo. Amen. Maraming salamat po muli. Hanggang sa muli, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Grace and peace to us all in Christ.